So now, we are now in the last Sunday of August. So next week, Bermad na, kanya-kanyang pamasko na. Di ba? Dumami yung inaanak ko, alright? No? And at sa buong buwan po ng August, we celebrate our 9th year anniversary of God's faithfulness. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. God's faithfulness and favor sa ating pong mahal na simbahan. Amen? At ang naging team po natin ay yung God's favor. Amen? First Sunday, God's favor through the life of Noah. Unang Sunday pa lang po, ang tindi na ng topic natin. Sa mundong punong-puno ng pagsalungat at hindi pagsunod sa Diyos, ay merong isang Noah na natiling righteous sa mata ng ating Panginoon. Tama po? Kahit na maraming hindi naniniwala, kahit maraming mga tao na pinagtatawanan siya, amen? Dahil dyan, nakuha niya po ang matinding pabor ng ating Panginoon. And his entire family ay naligtas sa paggunaw ng Panginoon sa pamamagitan po ng baha. Second Sunday po, God's favor through the life of Abraham. Purihin ng Panginoon, ang life giver binyan po ay nagte-take down notes. Malakpakan niyo po ang sarili niyo. Amen. Amen. So, totoong si Abraham po ay man of faith. So, bakit? Nanampalataya siya kahit hindi pa niya nakikita. Di ba, nanampalataya na si Abraham kahit na imposible na mangyari. At nanampalataya na si Abraham kahit na masakit at sobrang bigat ng pinapagawa ng Panginoon. Nakita mo ba yung sarili mo kay Abraham? Nananampalataya kahit hindi mo pa nakikita. Nananampalataya, amen, kahit hindi mo pa alam kung saan ka dinadala ng Lord. And lastly, last Sunday po, God's favor to the life of Moses. God's favor upon the life of Moses led to salvation of Israel's slavery and formation, thank you po, Tito Excel, of the Israel as the nation of God. Amen? So lahat po ba tayo na-bless doon sa mga topic natin? Di ba, napakatindi po, hindi lang sa favor itself, but kung paano po, kung anong klase ng buhay po yung mga character na mga binanggit po natin at kung paano sila sinamahan ng pabor ng Panginoon. So this morning, we will continue our series for the whole month of the whole month and God's favor. So pag-uusapan po natin ngayon ng umaga kung paanong nakuha ng taong to ang matinding pabor ng Panginoon sa kanya. So ano bang meron siya? Ano ba yung mga bagay na ginawa niya para piliin po siya ng Panginoon? And our title this morning is Key in Getting God's Favor in the Life of David. May I introduce you this morning the man after God's own heart. David. So this morning, meron po tayong mga ilang bagay na pag-uusapan. Anong mga character ba meron si David na naging reason po para makuha niya ang matinding pabor ng ating Panginoon. So let us read in 1 Samuel chapter 13 verse 14. But now the kingdom will not endure. The Lord has sought out a man after his own heart, appointed him ruler of his people, because you have not kept the Lord's command. So ano po ba yung ibig sabihin ng 1 Samuel 13:14? So sinabi po dito that the Lord sought a man after his own heart. So the word po, yung word po na sought, originally word is bakash. So meaning to seek, to find, to seek to secure, to seek the face, or to desire, or demand. So you know what? Ang ibig sabihin po nito, that Yahweh Himself sought a man with His own choice. Sa madaling salita, si Yahweh po mismo ang pumili kay David. Because of King Saul's disobedience, God Himself chose a man to be the next king of Israel. Dahil po sa hindi pagsunod at pag-disobey ni King Saul, ang Panginoon po mismo ang pumili ng susunod na hari ng Israel. So what does a man after God's own heart means? Ano ba yung ibig sabihin niyan, Coach? A man after God's own heart honors the Lord. Saul was concerned with his will. No, si Saul po kasi ay concerned sa mga bagay na gusto niya lang, doon sa mga bagay na gusto ng Panginoon na gawin niya. But si David po knew that God's will was more important. Kaya ayun po yung ginawa ni David.
a man after God's own heart, enthrones God as king. So kapag makikita ka pa or titignan ka pala ng Diyos na kadugtong ka ng puso niya kapag ang sinusunod mo sa buhay mo ay yung puro kagustuhan ng Panginoon. Amen? Amen po ba? Alright, so a man after God's own heart loves other people. Saul became increasingly bitter against people and lived more and more for himself. Nabubuhay lang po siya para sa sarili niya. But David loved people. So ang hinahanap po ng Diyos ay ang taong susunod sa kagustuhan niya at ang hinahanap niya po ay nandito kaya. Amen? Diba? Kaya naman, kahit ang Diyos, na-testify niya po that David is after his own heart. Acts 13:22, sabi po dito, after removing Saul, he made David their king. God testified concerning him, I have found David, son of Jesse, a man after my own heart. He will do everything I want him to do. Amen? Grabe, yung piliin ka pa lang ng Lord, pabor na yun. Amen po ba? Nakikita nyo ba yun? Kapag pinili ka ng Lord, you are in favor. Amen? So now that we know kung paano po nakita ng Lord si David was after his heart, titignan po natin ngayong umaga kung ano-ano pong klaseng katangian meron siya, kaya po niya nakuha ang matinding pabor ng Panginoon. So how did David get the favor of God? So hindi ko na po patatagalin. Point number 1, because David had an absolute faith in God. So one of the strong proof na meron kang malaking pananampalataya or na meron si David na malaking pananampalataya sa Panginoon ay nung hinarap niya po at tinalo si Goliath. Amen? David has personal faith in God at yung pananampalataya po ni David ay sapat na para dalhin sa tagumpay ang kanilang bansa. In 1 Samuel chapter 17, sinabi po dito, nung nakita po ni Goliath si David, sabi niya po, aso ba ako at patpat yung daladala mo? Sabi po ni Goliath kay David. Tapos sinabi niya kay David, lumapit ka dito at ipapakain ko ang bangkay mo sa mga ibon at mababangis na hayop. Pero ano pong klase ng pananampalataya meron si David? Let us read verse 45 to 46. Sabi po ni David, David said to the Philistine, you come against me with the sword and spear and javelin, but I come against you in the name of the Lord Almighty. Amen? The God of the armies of Israel, whom you have defied. This day, the Lord will deliver you into my hands. This day, the Lord will deliver you into my hands, and I'll strike you down and cut off your head. This very day, I will give the carcasses of the Philistines' army to the birds and the wild animals, and the whole world will know that there is a God in Israel. Palakpakan po natin ang Panginoon. Grabe. Di ba? Grabe po yung faith, no? Yung pananampalataya. Wala pang idea si David kung ano yung mangyayari, pero nanampalataya na siya sa pangalan ng ating Panginoon. Amen? Wala pa siyang nakikita, pero alam na ni David, yung faith ni David, alam niya na ito yung mangyayari. Alam mo, sa totoo lang, nung time po na to ni David, no, hindi po madaling magpamalas ng ganitong klaseng pananampalataya. Tanong niyo po sa akin kung bakit. Kasi David this time is in the midst of intimidation. Doubt and unbelief sa mga taong nakapaligid po sa kanya. Hindi naniniwala at pinagtatawanan po siya ng mismong mga kapatid niya. Kahit si Haring Saul, kasi nakita po ni Haring Saul yung appearance si David. At kung paano po siya nilait ni Goliath, ang hirap po magpamalas ng ganitong klaseng pananampalataya. Pero alam niyo po kung ano yung matindi? David's faith is strong enough kasi kilala niya po yung Diyos na sumasama sa kanya. Amen? At dahil sa kanyang absolute faith, he led his nation into victory. Sa buhay po natin bilang mga anak ng Diyos, totoong maraming hindi po maniniwala. Totoong marami pong pagtatawanan lang tayo sa pananampalataya na meron tayo.
Maraming mangliliit sa atin at siguradong hindi po tayo, gusto ko pong malaman nyo na sa lahat ng bagay na yan, siguradong hindi po tayo iiwanan ng Panginoon. Amen? Pero ang tanong ko po sa bawat isa ngayong umaga, is your faith strong enough to turn those intimidation, to turn those unbelief and discouragement into victory? Kaya ba ng pananampalataya mo i-turn yung mga negative into positive? Ganun na ba katibay yung pananampalataya natin? Amen? You know what? David was fully aware na ang Diyos po na sumasama sa kanya is the God who is control of his life. Ang tanong, alam mo ba na yung Diyos na sumasama sa iyo is the one who can control your life? Alam nyo ba? Ba't ayaw po natin magpakontrol? Amen? Kasi alam ni David, kilala nila ni David, kaya no matter what happened, ano man yung maging resulta, wala siyang pagsisisihan. Kasi alam niya na mapagkakatiwalaan yung Diyos na sumasama sa kanya. Amen? Gusto ko pong malaman nyo, Life Giver Binyan, dapat kahit malabo pa, dapat kahit wala ka pang makita, yung pag-asa na meron ka at yung pananampalataya na meron ka, dapat nasa Panginoon lang yan. Amen? Hebrews 11:1, now faith is the confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. Mga kapatid, ang totoong pananampalataya po ay pagkakaroon ng pag-asa at kasiguraduhan sa mga bagay na hindi mo pa nakikita. Kasi kapag nakita na natin ang isang bagay at alam na po natin yung mangyayari, may idea na tayo sa mga bagay na magiging resulta, madali lang naman maglapat ng pananampalataya eh. Tama po ba? Tama po ba? Paano kung wala? Paano kung wala kang makita? Paano kung hindi mo makita yung direksyon? Paano kung wala kang idea dun sa pupuntahan mo? Ang tanong, mananampalataya ka pa ba? Amen? Isa sa unang sikreto po ni David ay pagkakaroon ng pananampalataya na hindi natitinag na kahit anong pinagdadaanan niya. Yung absolute faith ni David ay nagpakita, napakita niya sa panahon na kahit saan siya dalhin at ilagay ng Panginoon, nananampalataya pa rin siya. Whether ilagay siya sa isang kalaban na si Goliath or kahit sa isang makapangyarihang hari. Whether siya iangat ng Diyos at ilagay sa palasyo at gawing hari. Kahit ialaw ng Panginoon na dumaan si David sa matinding problema at magpatago-tago sa loob ng sa kuweba, 'di ba? Absolute pa rin ang pananampalataya ni David. Pinanatili ni David ang kanyang pananampalataya kahit pabago-bago ang sitwasyon niya at kalaban niya. So ano pong lesson natin? Kung gusto mong makuha ang pabor ng Diyos, gustuhin mo muna sanang magkaroon ng unexplainable and unmovable na pananampalataya ng kagaya kay David. Amen? Amen po, palakpakan po natin ng Panginoon. Point number 2, absolute dependency on God's Word. Ito po yung character ni David. Grabe po yung pagdepende niya sa salita ng Panginoon. Isa po sa pinakamatinding sikreto ni David na dapat alam mo. Tingnan mo nga yung katabi mo. Alam niya kaya? Amen? Na dapat alam mo at dapat ginagawa mo ay sobrang pagdepende sa salita ng Panginoon. As Psalm 119 verse 47-48, ang kinuha ko pong version ay New King James. Sabi po dito, and I will delight myself in your commandments, which I love. My hands also I will lift up to your commandments, which I love, and I will meditate on your statutes. So ito po yung version na kinuha ko para mas makita po natin yung tindi ng desire ni David sa salita ng Panginoon. Yung word po na I will ay nagpapakita that delight in God's word is a choice. Ibig sabihin, choice po ni David na mag-delight sa salita ng Panginoon. Ikaw, choice mo ba na mag-delight sa salita ng Panginoon? Amen. Sa madaling salita, tayo po yung pipili kung gugustuhin ba natin or aayawan natin ang salita ng Panginoon. Amen.
Kasi hindi po talaga natin makikita ang salita ng Panginoon kung lagi tayong tinatamad at lagi tayong nakapikit at ayaw natin magbasa. Amen? Si David po, pinili niyang dumipende at sumandal sa salita ng Panginoon. Kaya kitang-kita po ni David, tanong niyo po sa akin kung bakit. Kasi delight na delight si David. Amen? Nabubura po ba yun dyan? Di ba? Kasi delight na delight si David, hindi siya nakapikit. Tingnan mo nga yung katabi mo, baka nakapikit na. Diba? Sabi mo sa katabi mo, delight din pag may time. Amen? So the Greek word of delight is apolapsi. So ibig sabihin po, joy, rejoicing, and gladness, exhilaration. Diba? In other words, sa madaling salita po, every time na si David po ay nag-inquire through God's word, punong-puno po siya ng galak. Masaya at lagi pong nagre-rejoice si David. Ang tanong, ikaw ba kapatid, masaya ka at nag-e-enjoy ka tuwing binabasa mo ang salita ng Panginoon? Purihin ang Panginoon. Ang lakas ng amen, Lord. Di ba? O ginagawa mo na lang pampalipas oras ang salita ng Panginoon. Lalo po, mga kapatid, gusto ko malaman nyo, lalo po sa panahon natin ngayon, di ba, sobrang importante po na tayo ay nakadepende ng tama, ulitin ko po, dapat tayo ay nakadepende ng tama sa salita ng Panginoon. Kasi kapag hindi po, mabilis tayong madadaya. Di ba? Madali po tayong madadala ng mga maling turo na nalabas lalo na po sa panahon ngayon. Di ba? At kapag hindi ka sa salita ng Panginoon, sa tamang salita ng Panginoon, dumidepende, malaki po ang tsansa na mapahamak tayo. Dapat pala, kung meron tayong pagdedependehan sa buhay natin, walang iba kundi salita lang po ng ating Panginoon. Hindi salita ng kung sino-sino at hindi salita ng galing kung kani-kanino. Alam niyo po, marami po mga tao na ayaw nila ng salita ng Panginoon kasi nasasaktan sila or nasasalamin nila yung sarili nila. Kaya nangyayari, pinipili lang po nila kung ano yung gusto nilang mabasa. Amen? Marami mga tao ang ayaw yumakap sa katotohanan na kapag wala ang salita ng Diyos sa buhay nila, ligaw sila. Feeling all-knowing. Amen? Mas gusto nila ang salita ng mundo. Bakit po? Kasi madali at pasok sa standard nila yung salita ng mundo kaysa sa salita ng Panginoon. Si David po, gusto ko pong malaman nyo na si David, yung buong buhay niya po ay pinosisyon niya talaga. Pinosisyon niya yung sarili niya sa salita ng Panginoon. Mahal niya po yung commandments ng Panginoon. Kaya nga po sinabi niya sa verse, that I delight in your commandments, which I love. Nag-delight na, minahal pa. Grabe yun. Amen? Mahal po ni David ang utos ng Panginoon. Ang tanong, ikaw, mahal mo ba ang utos ng Panginoon? Bakit parang pinipili lang natin kung ano lang yung gusto nating sundin sa utos ng Panginoon? Amen po ba? Di ba, mahal mo ang utos ng Panginoon? Pero sa bahay, hindi ka naman mautusan? Sound check, sound check. May lumalabas po na iba dito sa mic. Amen? Di ba? Kung mahal mo at kaya mong ipagsigawan, kapatid, kung mahal mo at kaya mong ipagsigawan na mahal mo ang Panginoon, dapat ganun ka din katibay na kaya mong sundin ang utos ng Panginoon. Amen? Hindi ka namimili ayon sa convenience mo lang. Ay, ito lang yung kaya kong sundin ngayong araw eh. Tapos yung iba sa susunod na lang. Amen? Yung pagmamahal at pagdepende ni David sa commandments o sa law ng Panginoon ay hindi niya lang po pinakita na nag-delight siya dito. Pinakita din po niya yung total dependency niya sa salita ng Panginoon as an act of honor. Kapag alam mo yun, kapag nagde-delight ka pala, kapag mahal mo pala ang salita ng Panginoon, ang commandments ng Lord, pinapakita mo dito na ino-honor mo rin si Lord. Di ba kaya po sinabi sa verse, my hands also I will lift up to your commandments and I will meditate. Grabe itong si David. Gusto ko pong malaman nyo that absolute dependency on God's Word requires your time, your energy,
your effort, and your life. Amen? Mga kapatid, hindi mo pwedeng sabihin na dependent ka sa salita ng Panginoon. Hindi mo pwedeng sabihin na sinasandalan mo ang salita ng Panginoon kung wala kang oras sa pagbabasa ng salita ng Lord. Amen? Hindi mo pwedeng sabihin na dependent ka at pinalalakas ka ng salita ng Panginoon kung ikaw mismo tamad ka at wala kang lakas para magbukas ng Bible. Hindi mo pwedeng sabihin na hindi ka pwedeng umasa na kikilos ang Panginoon ng malaki sa buhay mo kung ikaw mismo, amen, kung ikaw mismo hindi ka makapagbigay ng effort to read and meditate His Word. Hindi ka pwedeng umasa na magkakaroon ka ng buhay na ganap, amen, kung ayaw mong basahin at ayaw mong dumepende sa salita ng Panginoon na nagbibigay ng buhay. May components po talaga ang tunay na dependency sa salita ng Panginoon. Una, kailangan i-honor mo talaga ang salita ng Panginoon sa buhay mo. Kung i-assess mo ba yung sarili mo, ino-honor po ba talaga natin ang salita ng Panginoon? Or, ginagawa na lang po natin siya in a traditional way? May kausap pa po ba ako dito? Pangalawa, dapat totoong may desire ka at naglalaan ka ng oras, lakas at panahon para mas makilala mo ang Panginoon. Dapat desire sa salita ng Lord. Mas malaki. Amen? You know what? This is a good measure of our full dependency on God's Word. David's dependency upon God's Word na hindi lang niya basta inaral or hindi lang siya basta nag-meditate ng salita ng Panginoon, kundi ano pong ginawa ni David, talagang in-apply niya sa pang-araw-araw niyang buhay ang salita ng Panginoon. Hindi natapos sa pakikinig ng Word, natapos lagi si David sa pag-a-apply ng salita ng Panginoon sa buhay niya. Kailangan bilang anak ng Diyos, hindi ka natatapos na nakikinig ka lang. Kailangan malaki din yung urgency mo at desire mo to apply the Word na naririnig mo galing sa Panginoon. Amen? Yung word po na naririnig ni David, ina-apply niya regardless kung maganda or pangit yung sitwasyon. Ganun dapat. Yun yung, alam mo yun, makikita mo na dumidepende ka. Mabigat, mahirap, masaya, malungkot, sandal lang lagi sa salita ng Panginoon. Amen? Talagang total dependency o sa salita ng Panginoon. Not on His situation, emotion, strength, or anything. Parati dapat po nakasandal sa salita ng Panginoon at parati laging handa i-apply sa buhay natin ang salita ng Panginoon. Amen po? Amen? So ano pong lesson? Kung gusto mong makuha ang pabor ng Diyos, simulan mo nang maglaan ng oras, panahon, lakas, at magkaroon ng full dependency on God's Word sa buhay mo. Amen po. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. And number 3, I think this is the last, absolute love for God's house. Ulitin ko po, absolute love for God's house. One of the reasons why David is a man after God's own heart at kung bakit niya po nakuha ang matinding pabor ng Panginoon is because of his absolute great love for the kingdom. Mahal niya po ang bahay ng Panginoon. And he is willing to do or he is willing to give everything for God's house. 1 Chronicles 29 verse 1 to 5. Sabi po dito, furthermore, King David said to all the assembly, my son Solomon, whom alone God has chosen, is young and inexperienced. And the work is great because the temple is not for man but for the Lord God. Next po, now for the house of my God, I have prepared with all my might, gold for things to be made of gold, silver for things of silver, bronze for things of bronze, iron for things of iron, wood for things of wood, onyx stones, stones to be set,
glistening stones of various colors, all kinds of precious stones and marbles, slabs in abundance. Moreover, because I have set my affection on the house of my God, I have given to the house of my God over and above all that I have prepared for the holy house my own special treasure of gold and silver. 3,000 talents of gold, of the gold of Ophir, and 7,000 talents of refined silver, to overlay the walls of the house, the gold for things of gold, and the silver for things of silver, and for all kinds of work to be done by the hands of craftsmen. Who then is willing to consecrate himself this day to the Lord? Amen. Purihin po ang Panginoon. Palakpakan po natin ng Lord. Amen. So isa po sa rason, isa po sa reason ni David kung bakit nag-prepare po siya ng husto, kasi alam niya po at naiintindihan niya that he need to be prepared kasi ang trabaho sa pagbuo po ng templo ng ating Panginoon ay malaking trabaho at hindi po basta-basta. Naniniwala po ba kayo doon? Amen? David knew that the work in the temple was great kasi para to sa Panginoon. Kaya nga po sabi niya sa verse na pagdating niya sa tahanan ng Panginoon ay pinaghandaan niya po talaga ito with all of his might. Dapat ganito po yung mindset natin lalo na pagdating sa templo ng Panginoon. Naniniwala po ba kayo doon? That we should understand na laging walang maliit na gawain pagdating po sa malaking Diyos. Amen? Alam niyo po si David, hindi po siya nagdalawang isip na ibigay yung all niya para sa tahanan ng Panginoon. Di ba tayo po, natural language po natin na maglaan po tayo ng suporta, maglaan po tayo ng pagmamahal, dun sa mga, magbigay po tayo dun sa mga bagay na mahal po natin. Tama? As Matthew 6:21 says, sabi po dito, for where your treasure is, there your heart will be also. Mga kapatid, dapat po kasama talaga ang tahanan ng Panginoon sa mga plano natin. Amen? Maglaan po tayo ng treasure natin para sa tahanan ng Panginoon. Now, baka sabihin niyo po sa akin, Coach, wala naman po kami mga ginto. Wala naman po kung kahit ano na mga bagay na naibigay ni David para makapagbigay po sa tahanan ng Panginoon. Pero kapatid, lagi mong tatandaan, yes, wala ka na mga bagay na to. Wala pa talaga? Di ba? Yes, minsan, yes, wala po tayo ng mga bagay na to, pero lagi po natin tatandaan na meron namang ikaw. Wala kang gold, wala kang Ophir, wala kang silver, pero merong ikaw. Sana gamitin mo yung buhay mo para sa ikalalago ng tahanan ng Panginoon. Amen? Andito ka na lang din, why not? I-involve mo ng todo yung sarili mo sa tahanan ng Panginoon. Di ba, wag ka lang basta maging attendee. Baka mamaya ilang taon ka nang nandito sa Life Giver Binyan, si Rev Jan lang ang kilala mo. Galaw-galaw din. Amen po? Mag-serve ka sa tahanan ng Panginoon, mag-invite ka, dalhin mo sa tahanan ng Panginoon, mag-worship ka, worship ka at ma-engage sa mga gawain ng ating Panginoon. Amen? Mapapansin po natin sa verse na sinabi ni David na 3 beses is house of my God. Pinapakita po ng verse na to yung personal na connection ni David sa Panginoon. Personal po yung relationship at personal yung connection ni David sa Panginoon. Alam niyo po, dapat pala, once na nakatapak ka sa tahanan ng Panginoon, meron dapat pala tayong sense of belongingness. Kasi kapag belong ka, ibig sabihin, concern ka. Tama po ba? Kapag belong ka, mahalaga sa yung lugar, di ba dapat lahat ng nakikita mo dito, meron kang sense of, alam mo yun, concern sa mga bagay na nakikita natin, lalo po sa tahanan ng Panginoon. Ang tanong, kinukonsider mo ba talagang bilong ka sa tahanan ng Panginoon? Kinukonsider mo ba na bilong ka sa tahanan ng Panginoon? Parang hindi po kayo sigurado. Amen? Diba? So kung ganun pala, dapat concerned tayo at mahal natin ang tahanan ng Panginoon.
Alam niyo po yung mga kalat? Sound. Alam niyo po yung mga kalat? Dapat hindi ko na po sabihin yan eh. Kaso nasa script ko po eh. Di ba? Alam po natin yung mga upuan? Alam niyo po mga kapatid, hindi po ako nagagalit. Pero it is a reminder po na nagpapakita po sa atin na kung mahal po natin ang tahanan ng Panginoon, dapat may concern po tayo sa mga maliliit na detalye na ito sa bahay ng Panginoon. Amen? Palakpakan po natin ng Lord. Di ba, tulong-tulong po tayo, magligpit. Pag may nakitang kalat, sabi nga ni Coach Eva, huwag mong tadyak-tadyakan. Di ba, damputin mo na agad. Di ba, tapos salamat sa Lord, mamaya wala pong kalat. Amen? Purihin mo ang Panginoon, palakpakan po natin ng Lord. Di ba? Kasi kapag totoong mahal at concern po natin ang tahanan ng Panginoon, iingatan at aalagaan mo ito kahit anong mangyari. Di ba, sa sobrang pagmamahal po ni David sa tahanan ng Panginoon, napakaganda po ng sinabi ng verse, he offer over and above. Sobra pa sa sobra at higit pa sa higit. Tanong niyo po sa akin kung bakit. Kasi sobra pa po sa sobra at higit pa po sa higit ang pagmamahal ni David sa ating Panginoon. Amen? So yung tindi ng pagmamahal po ni David sa temple, yung matinding love ni David sa Diyos ay pinakita niya sa pagkakaroon ng matinding pagmamahal at concern for the temple. David gave all his treasures for the building of the temple. David, di ba, ang isa sa unang kingdom and temple financer sa ating pong sa Bible po. Di ba, he supported the construction of the temple using his personal treasure. Hindi niya po kinuha kung kani-kanino, using his personal treasure. Sarili niya pong kayamanan ang ginamit niya. Di ba, hindi po siya natakot na itanim ang kayamanan niya sa kaharian ng Panginoon. Hindi siya natakot na itanim ang kayamanan niya sa gawain para sa Panginoon. Di ba, kung tutusin po, dapat itinabi na lang ni David yung mga kayamanan na meron siya. Tama? Pang-retirement plan or security niya na yun. Pero you know what? Ang tindi po ng pagmamahal ni David sa temple ng Panginoon. Bakit? Kasi hindi siya pumayag na wala siyang parte at wala siyang ambag sa pagtatayo ng temple. Amen? Kaya dapat tayo, hindi din po tayo napayag. Amen? Sabi mo sa katabi mo, huwag kang papayag. Di ba? Dapat hindi po tayo napayag na wala tayong part at wala tayong ambag sa pagtatayo at concern sa tahanan ng ating Panginoon. Amen? So ano pong lesson? Kung gusto mong makuha ang matinding pabor ng Diyos, dapat mahalin mo muna ng todo ang tahanan ng ating Panginoon. Amen? Palakpakan po natin ng Lord. Tatlong bagay po kung bakit tinawag si David na a man after God's own heart at kung paano niya po nakuha ang pabor ng Panginoon. Unang-una, number 1, absolute faith in God. Pangalawa, absolute dependency on God's word. And last, absolute love for God's house. So tatlong bagay po na meron si David, tatlong karakter po na ipinamalas ni David. No, yung karakter na pinakita ni David, pero alam niyo po, antindi po. Sinuklian po ito ng Panginoon. Grabing pabor po ang ibinaba ng Panginoon sa kanya. So let us read 2 Samuel chapter 7, verse 8 to 16. Sabi po dito, now therefore, thus shall you say to my servant David, thus says the Lord of the hosts, I took you from the sheepfold, from the following the sheep, to be ruler over my people, over Israel. And I have been with you wherever you have gone, and have cut off all your enemies from before you, and have made you a great name, like the name of the great men who are on the earth. Moreover, I will appoint a place for my people Israel, and I will plant them, that they may dwell in a place of their own and move no more. Nor shall the sons of wickedness oppress them anymore, as previously since the time that I have commanded judges to be over my people Israel, and have caused you to rest from all your enemies. Also the Lord tells you that He will make you a house when your days are fulfilled,
and you rest with your fathers. I will set up your seed after you, who will come from your body, and I will establish his kingdom. He shall build a house for my name, and I will establish the throne of his kingdom forever, and I will be his father, and he shall be my son. If he commits iniquity, I will chasten him with the rod of men, and with the blows of the sons of men. But my mercy shall not depart from him. As I took it shall be established forever before you. And last, your throne shall be established forever. Letter A, ano po yung pabor ng Diyos? Paano po binigyan ng favor si David? Verse 9, make his name great. Grabe. Tamang character, di ba, gagawin ng Panginoon, nakilala si David. His name will be great. Letter B, establish a home for Israel. Letter C, keep people from oppression. Matindi po ba yung pabor ng Lord kay David? Amen? Letter D, establish a house for David through his offspring. Sa pamamagitan po ni David, may establish, marami pong, alam niyo po yan, sa pamamagitan po niya. Mamaya ko na pa explain sa dulo. Letter E, allow David's son to build the temple. Si David po, sa pamamagitan po ni David, yung mga anak ni David ay talagang mapibuild yung temple, yung kaharian ng Panginoon sa pamamagitan ng offspring ni David. And last, letter F, never take his love from him or his offspring. Hindi po aalis o hindi po mawawala ang pagmamahal ng Panginoon sa mga offspring, sa mga descendants ni David. Gusto ko po malaman nyo that God concludes, nung sinabi po ng Lord, ito po yung exciting, nung sinabi po ng Lord, your house and your kingdom will endure forever before me. Your throne will be established forever. This last line po, mga kapatid, is a reference to the Messiah. Through the line of David, lalabas po ang ating Messiah. Palakpakan po natin ang Panginoon. And His name and your throne shall be established forever. Amen. Whose scriptures tells us that indeed, stem from the lineage, yung linya po na pinanggalingan ni David, at yung mga susunod pa po sa kanya, ay wala pong katapusan. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen. May I invite everyone to stand up. Tayo po tayong lahat. Purihin ang Panginoon. May I invite everyone to close our eyes. Come on, pikit po tayo sa ating Panginoon. Tunay po na napakabuti ng Panginoon sa buhay po ni David. Amen. Si David po mismo, ang pinakamalaking katunayan na ang pabor po ng Panginoon ay sumasama po sa ating lahat. If I'm going to ask you right now, kamusta ang pananampalataya mo? Yung faith ba na meron ka ngayon ay absolute? Absolute ba yung faith na meron ka? Hindi ko alam yung eksaktong pinagdadaanan mo, pero I know in my heart, merong mga reason kung bakit natitinag, nagagalaw ang pananampalataya na meron ka. Pero gusto kong malaman mo, that right now, you have to build a faith like David. An absolute faith na no matter what happened, no matter what season of life you are in, anumang struggles, anumang problems na meron ka, dapat yung pananampalataya na meron ka, yung pananampalataya na bitbit mo ay absolute, unmovable, and unchanging.
Kapatid, right now, I give you time to assess yourself. Lord, yung pananampalataya ba na meron ako absolute? Kung titignan mo yung nakaraang week mo, masasabi mo na absolute yung pananampalataya na meron ka. May pinagdaanan ka, malaki, mahirap, mabigat. Hindi ba nagalaw yung pananampalataya mo? Or nagalaw na pati yung pagtingin mo sa Panginoon? Is your faith strong enough na kaya mo sabihin na, Lord, kahit anong pagdaanan ko, kahit anong laki ng pinagdadaanan ng pamilya ko, na kahit anong pinagdadaanan ko sa workplace ko, sa school, Lord, mananatili ako at hindi matitinag ang pananampalataya ko. At kung ngayon, na-assess mo yung sarili mo, na Lord, hindi pa po ganun kalaki yung pananampalataya ko. Lord, hindi pa po ganun katibay yung pananampalataya ko. Why not this time? This time, ask God na, Lord, bigyan mo po ako ng pananampalataya na kagaya kay David. Ask God. Lord, bigyan mo po ako ng malaking puso na kahit anong mangyari, Lord, hindi po magagalaw yung pananampalataya ko. Marami pong hindi maintindihan, marami pong mga pagkakataon, Lord, na hindi ko po makita. Maraming pagkakataon, Lord, na hindi ko alam kung saan ako pupunta. Pero Lord, turuan mo po ako na magkaroon ng matinding pananampalataya sa'yo. Come on. If you're going to assess again yourself, tunay ba at totoo ba yung dependency mo sa salita ng Panginoon? Absolute ba yan? Unmovable ba yan? Unchanging ba yan? Yung pagdepende mo sa salita ng Panginoon, do you really love the Word of God? Mahal mo ba talaga ang salita ng Panginoon? Or maraming pagkakataon sa buhay na that we take for granted yung salita ng Lord? Mas dumidepende tayo sa mga season ng buhay na meron tayo kaysa mas dumidepende tayo sa salita ng Panginoon. Kapatid, kaano ba kalaki ang pagsandal mo sa salita ng Panginoon? And right now, kung nakikita mo yung sarili mo na kulang pa, Lord, kulang pa po yung pagsandal ko at pagdepende ko sa salita mo. Why not this time, Lord? Hingin mo sa Lord, Lord, bigyan mo ako ng malaking desire sa salita mo, Panginoon. Bigyan mo ako ng malaking pagmamahal sa salita mo. Come on. Kapatid, hindi aksidente na naririnig mo itong ngayon. May gustong sabihin ng Lord sa'yo, nak, kulang pa. Kung akala mo sakto na, akala mo okay na nakulang pa. May gusto pang sabihin ng Lord, kulang pa yung pagsandal sa salita ng Panginoon. Kung nakikita mo yung sarili mo na nangingibabaw yung problema sa buhay mo, gusto ko malaman mo na kulang pa. Kailangan pa may iuhukay pa yung salita ng Panginoon sa buhay mo. Come on! May ilalabas pa. May ilalalim pa. Ang kailangan mo, hingin mo sa Lord, Lord, I want this kind of character na sobrang pagdepende sa salita mo. Thank you, Jesus. And lastly, kapatid, tunay ba na absolute ang pagmamahal mo sa tahanan ng Panginoon? Mahal mo ba ang tahanan ng Panginoon? Itong tahanan ng Panginoon na tinatayuan mo, this is the place where He dwells. Do you really love the house of God? Kapatid, kilala mo ang sarili mo. Kita ka ng Panginoon. Kung meron mga pagkakataon na natitake for granted mo yung tahanan ng Panginoon, kung meron mga pagkakataon na alam mo sa sarili mo
na hindi mo napahalagaan ang tahanan ng Panginoon, right now, this is your time to ask forgiveness to God. Lord, patawarin mo po ako, Panginoon. Lord, bigyan mo kami ng matinding desire. Bigyan mo kami ng matinding pagmamahal sa tahanan mo. Like David, Lord God. Lord, bigyan mo kami ng desire to be willing to give over na lahat ng kaya naming ibigay sa tahanan mo. Salamat, Panginoon. Umaga na to, Lord, thank you. Lord, and we pray, Lord, panalangin ko po sa mga anak mo na nandito, Lord, bigyan mo at babaan mo ang bawat isa ng tunay na pananampalataya, Lord God, sa iyo. Absolute faith na kahit anong pagdaanan, kahit anong sitwasyon na meron, Lord God, hindi magagalaw, hindi matitinag at pananampalataya. And we also pray, Lord God, na babaan mo ng pinakamalaking desire, Panginoon, ng mga anak mo to have a full dependency sa salita mo, Lord. Hindi na iti-take for granted. Simula sa oras na to at sa araw na to, hindi na iti-take for granted. Lord God, ang salita mo bagkos laging magkakaroon ng malaking desire, malaking pagmamahal pagdating po sa salita mo. Ididepende ang buhay. Isasandal ang buhay sa salita mo lamang at hindi sa salita ng tao. At the same time, Lord God, panalangin ko na bigyan mo ng malaking puso ang bawat isang nandito, Panginoon, pagdating po sa pagmamahal sa iyong tahanan. Tunay nga, Lord God, na mahalin namin ang tahanan mo kung saan ka bumababa, kung saan mo kami minimit, Panginoon. Lord, wag namin hayaan, Lord God, na mapabayaan ang tahanan mo, Lord God, dahil alam namin that we are aware that this house, that your house, Panginoon, ay pinagkatiwala mo sa this is your bag of gold, Lord God, na pinagkatiwala mo sa bawat isa. Hindi lang po sa aming reverends, hindi lang po sa aming pastor, hindi lang po sa mga coaches, sa mga leaders ng church, kundi sa bawat isang nandito na pumapasok at lumalabas. We are accountable and responsible, Panginoon, sa tahanan mo po. Maraming salamat, Panginoon, sa salita mo. Salamat, Lord God, sa buhay ni David. Salamat sa mga character na ito, Panginoon. And we pray, Lord God, na tulungan mo kami. Bigyan mo kami ng courage and strength, Lord God, na magkaroon ng ganitong klaseng character, Panginoon. Sa gayon, Lord God, makuha po namin, Panginoon, ang pabor na galing po sa iyo, Panginoon. Samahan mo kami sa bawat araw ng buhay namin. Maraming salamat, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Palakpakan po natin ating Panginoon.